Magandang araw sa inyo mga kakwento. Welcome sa ating channel. Kung may mga kwento kang nais mong ibahagi sa amin, isend mo lang ito sa link na nasa baba. Maaring sa susunod na video, kwento mo na ang matatalakay natin. Simulan na natin ang panibagong kwento. Ang kwento natin ngayon ay galing kay Ana. Si Ana ay isang tahimik na dalaga. Sa paningin ng iba, normal ang buhay niya. May pamilya, may tahanan, at may mga taong dapat sanay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngulit sa likod ng katahimikan ng kanyang pagkatao, may isang lihim na matagal niyang kinimkim. Isang karanasan na hindi niya basta kayang ikwento. Isang katotohanan na matagal niyang itinago. At isang kwento na ngayon handa na niyang ibahagi. Ito ang kwento ni Ana. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Magandang araw po. Pwede niyo na lang po akong tawaging Ana. Hindi po iyon ang tunay kong pangalan. Matagal ko pong inisip kung ikukwento ko ba ito o hindi. Dahil sa totoo lang, ito yung bahagi ng buhay ko na gusto ko na lang kalimutan. Pero alam ko, may mga katulad ko rin na tahimik lang. Umahasa na balang araw may makakaintindi sa kanila. Bata pa ako noon. Lumaki ako sa isang pamilya na madalas may bisita. Masaya, maingay at puno ng kamag-anak. Isa sa madalas naming kasama ay ang tito ko. Sa paningin ng iba, mabait siya, palangiti, madaling pakisamahan. Kaya wala ni isa sa amin ang nagduda. Hindi rin ako. Noong una, akala ko normal lang ang pagiging malapit niya sa akin. Akala ko ganun lang talaga ang mga tito. Maalaga, mapagbiro. Pero habang tumatagal, may mga bagay na ginagawa siya na hindi ko maintindihan. Mga sandaling bigla akong nananahimik. Mga pagkakataong hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan kapag palapit siya. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan kong naramdaman na may mali na pala. Na hindi na ito normal. At doon nagsimula ang lihim na matagal kong itinago. Habang tumatagal, mas napapansin ko na ang mga kakaibang kilos ng tito ko. May mga sandaling lalapit siya sa akin kahit walang dahilan. Minsan, tatawagin niya ako kahit wala namang importante. Noong una, hindi ko iyon pinapansin. Akala ko ganun lang talaga siya. Palabiro, malapit sa mga bata. Pero may mga pagkakataon na bigla akong natatahimik. Hindi ko maintindihan kung bakit. Basta ang alam ko, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Takot, pagkalito, at isang pakiramdam na gusto kong umiwas pero hindi ko magawa. Isang araw, kaming dalawa lang ang naiwan sa bahay. Tahimik ang paligid. Doon ko unang naramdaman ng takot na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong lumayo. Gusto kong umalis, pero hindi ako makakilos. Sa araw na iyon, may nangyari na hindi ko naintindihan noon, pero alam kong mali. At doon nagsimula ang takot na tuwing makikita ko siya, hindi na ako mapalagay. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi ako nagsalita. Hindi ko sinabi kahit sino. Hindi sa mama ko. Hindi sa kahit sinong kaibigan. Dahil hindi ko alam kung paano. Bata pa ako noon at natatakot ako na baka hindi ako paniwalaan. Kaya pinili kong manahimik at doon nagsimula ang matagal kong pagtatago. Akala ko matatapos na iyon, pero hindi. May mga pagkakataon na nauulit ang mga sitwasyon na ayokong balikan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong natatakot. Unti-unti, nagbago ang ugali ko.
Hindi na ako masyadong nagsasalita. Mas pinili kong mapag-isa. At walang nakakaalam kung bakit. Kung umaabot ka pa dito, mag-comment ka ng nakikinig pa ako. Sinubukan kong umiwas. Tuwing naririnig ko ang boses niya, lumalayo ako. Tuwing papalapit siya, naghahanap ako ng dahilan para umalis. Pero hindi sa lahat ng oras kaya kong umiwas. At sa bawat sandaling iyon, pakiramdam ko wala akong magawa. Habang lumalaki ako, mas naiintindihan ko na ang nangyari noon. At doon ko tuluyang na-realize na hindi iyon tama. Na hindi ko kasalanan. Pero kahit alam ko na iyon, dala ko pa rin ang sakit, ang takot, at ang alaala na hindi madaling burahin. Isang araw, hindi ko na kinaya. May isang taong pinagtiwalaan ko at doon ko unang sinabi ang lahat. Habang nagsasalita ako, nanginginig ang boses ko. Pero sa unang pagkakataon, may nakinig sa akin at naniwala. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos nun. May mga tanong, may mga iyakan. May mga panahong parang gusto ko na lang ulit manahimik. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nag-iisa. Unti-unti, natutunan kong harapin ang katotohanan. Ngayon, dala ko pa rin ang mga alaala. Hindi ko iyon maitatanggi, pero natutunan ko na hindi ako ang may kasalanan at hindi ako dapat manahimik. Kung may isang bagay man akong gustong sabihin sa mga nakikinig, hindi kayo nag-iisa. At balang araw, makakahanap din kayo ng lakas para magsalita. Ito ang kwento ko. At ito ang katotohanang matagal kong itinago. Salamat sa pakikinig ng kwento ni Ana sa Kwento Station. Kung nagustuhan mo ang kwento, like, comment at subscribe ka na. At kung may kwento ka rin, isend mo lang sa link sa baba. Baka sa susunod, kwento mo na ang marinig namin.